As you can see, I'm here on the Mount of Olives, and I'm looking for cracks that you can see actually here in the flooring. If you look at the road over here, you can see that there's cracks that are starting to crack on the road. There's some large potholes that have been started to form over here. Ang Jerusalem, ang walang hanggang lungsod. Mula sa masisikip at mataong lansangan sa ibaba, nakatindig ang bundok ng mga olibo, nang may tahimik na karangyaan, natatakpan ng mga puno ng olibo, at nababalutan ng mga puting puntod. Sa loob ng libu-libong taon, nanatili itong tahimik na saksi, sa pag-angat at pagbagsak ng mga kaharian, sa pagmarcha at pag-urong ng mga hukbo, at sa paglipas ng maraming salinlahi. Ngunit ngayon, may kakaibang nangyayari. Isang bagay na nagbigay katanungan, maging sa mga rabay, mga arkeologo, at maging sa matatalinong siyentipiko. Sa mga banal nitong dalasdes, may mga bagong bitak na lumitaw. Hindi ito mga luma, at lumipas na sugat ng lindol, kundi mga sariwang hiwa, na humahati sa lupa. Ang mga batong slab, ay gumalaw, at mga siwang ay nagbukas sa mga lugar, na dati buo. Nakikita mismo ito ng mga taong dumadaan doon sa kasalukuyan. At para sa mga nakakaalam ng sinaunang propesiya, sapat na itong maghatid ng kilabot sa kanilang mga kalamnan. Mahigit 2,500 taon na ang nakalipas, isinulat ng propetang si Zacarias ang mga tiyak na salitang ito. Zacarias Kapitulo 14 versikulo 4. Sa araw na iyon, ang kanyang mga paa ay tatayo sa bundok ng mga olibo, na nasa silangan ng Jerusalem. At ang bundok ng mga olibo ay mahahati sa gitna mula silangan hanggang kanluran, na magbubuo ng isang malaking lambak, na ang kalahati ng bundok ay lilipat sa hilaga at ang kalahati ay lilipat sa timog. Ito ay hindi tula, ito ay isang tuwirang geographical na hula, na tinutukoy ang tiyak na bundok, ang tiyak na direksyon ng pagkakahati, at ang kaganapang magpapasimula nito, ang pagdating ng Mesiyas. Sa loob ng maraming siglo, ang propesiyang ito, ay paulit-ulit na binabasa sa mga sinagoga, at simbahan. Ngunit sa kasalukuyan, kasabay ng paglitaw ng mga bagong bitak sa lupa, at ng pag-uga ng mismong kinatatayuan, tila ba hindi na lamang ito sinaunang kasulatan, kundi isang balitang naghihintay na lamang mailathala. Ang bundok ng mga olibo, ay hindi basta burol. Isa ito sa mga pinakabanal na lugar sa mundo, iginagalang ng parehong Hudyo at Kristiyano. Para sa mga Hudyo, ito ay libingan ng pag-asa. Sa loob ng mahigit 3,000 taon, dito inilibing ang mga hari, propeta, rabay, at karaniwang mananampalataya, nakaharap ang kanilang mga puntod sa Temple Mount, handang-handa para sa araw ng pagkabuhay na muli. Mahigit 150,000 puntod ang bumabalot ngayon sa mga dalasdes nito, wari isang karagatang puting bato. Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, dito mismo magsisimula ang pagkabuhay na muli, kapag dumating na ang Mesiyas. Para sa mga Kristiyano, ang bundok ng mga olibo, ay saksi sa ilan sa pinakamakapangyarihang sandali sa buhay ni Jesus. Dito niya tinuruan ang kanyang mga alagad, tungkol sa mga huling araw, dito siya nanalangin ng may matinding paghihirap, bago ang kanyang pagkakapako sa krus, at dito rin siya umakyat patungong langit. Sa mga Gawa, Kapitulo 1 versikulo 11, nakatala ang pangako ng mga anghel. Sinabi ng dalawang lalaki, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay babalik din katulad ng pagpunta niya sa langit na inyong nakita. Saan siya huling umalis? Sa bundok ng mga olibo. At ayon kay Zacarias, doon din siya babalik. Katapat mismo ng bundok na ito, ay ang Eastern Gate, na tinatawag ding Golden Gate. Ito lamang ang tanging daanan, sa mga lumang pader ng Jerusalem, na tuwirang patungo sa Temple Mount. Ngunit ito ay nakaselyado na sa loob ng halos 500 taon. Ipinag-utos ng Ottoman Sultan na si Suleiman the Magnificent, noong 1500s na ito'y ipasara, marahil upang hadlangan ang pagpasok ng Mesiyas ng mga Hudyo. Nagpatayo pa siya ng isang sementeryong Muslim, sa harapan nito, iniisip na pipigil ito sa isang Mesiyas na saserdote na makadaan. Ngunit sinasabi ng propesiya na iba ang mangyayari. Sa Ezekiel Kapitulo 44 versikulo 2,
ipinahayag ang ganito. At sinabi ng Panginoon sa akin, ang pintuang ito ay mananatiling nakasara. Hindi ito bubuksan, at walang sinumang makakapasok dito, sapagkat ito'y pinasukan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, kaya't ito'y mananatiling nakasara. At sa pangitain ni Zacarias, inilalarawan ang isang napakalaking lambak na babukas, mula sa bundok ng mga olibo, patungong lungsod. Kapag dumating ang araw na iyon, ang nakaselyadong tarangkahan, ay hindi na magiging hadlang. At sa likod ng lahat ng espiritual na kahulugan na ito, naroon ang isang siyentipikong realidad. Ang bundok ng mga olibo, ay nakatayo mismo sa ibabaw ng isang malaking fault line, na nagmumula sa Jordan Rift Valley, at dumaraan sa ilalim ng Jerusalem. Sa mga nakalipas na buwan, iniulat ng mga heologo, at mga tagasuri ng lupa sa Israel, na may mga nakikitang bagong bitik, sa bundok ng mga olibo. Hindi ito mga bakas ng lindol noong 1927, na yumanig sa Jerusalem. Ito ay mga sariwang bitak, palawak ng palawak, gumagalaw, at tahimik na nagbibigay alala sa mga eksperto. Isang heologong Israeli ang naitalang nagsabi, gumagalaw ang bundok, sa paraang hindi pa natin nakikita noon. Hindi halata, ngunit tunay. Hindi ito nakalampas sa pansin ng iba. May ilang rabay sa Jerusalem, na nagbabala sa kanilang mga kongregasyon, na lalo pang tumitindi ang mga palatandaan ng pagdating ng Mesiyas. Ang mga arkeologong matagal nang nagsasaliksik sa bundok, ay lihim na umaamin na nakakabahala ang tiyempo ng mga paggalaw na ito. Isang kilalang rabbinical scholar pa nga ang iniulat, na nagsabi, sa isang pribadong pagpupulong. Hindi lamang ang mga bato, ang may bitak, maging ang mismong agos ng kasaysayan. Malapit na tayo, maging ang ilang secular na arkeologo, ay nagpapahayag ng pangamba. Si Dr. Gabriel Barkay, isang kilalang dalubhasa sa kasaysayan ng Jerusalem, ay hindi tuwirang nag-ugnay nito sa propesiya, ngunit inamin niyang ang kawalang stabilidad ng bundok, ay malalim na kaugnay ng kapalaran ng lungsod. Sa buong Biblia, ang mga lindol ay palatandaan ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Nang bumaba ang Diyos sa bundok Sinai, yumanig ito ng matindi. Nang mamatay si Jesus sa krus, ayon sa Mateo Kapitulo 27 versikulo 51, nayanig ang lupa, nabiyak ang mga bato, at nabuksan ang mga libingan. At kung totoo ang Biblia, ang araw ng pagbabalik ni Jesus, ay tatandaan ng isa pang lindol, isang napakalakas na lindol, nahihiwalay sa bundok ng mga olibo sa dalawa, babukas sa silangang tarangkahan, at magbabago magpakailanman sa heograpiya ng Jerusalem. Noong dekada 1970, nang subukang magtayo ng isang hotel sa bundok, napilitan ang mga developer na huminto, matapos ipakita ng mga geological na pagsusuri, na ang mga bato sa ilalim nito, ay may bitak, at hindi matatag. Maging noon pa man, malinaw na ang mga babala. At ngayon, makalipas ang ilang dekada, ang mga bitak ay mas malalaki, mas lantad, at higit na nakababahala. Ang bundok ay hindi lamang saksi sa propesiya. Ito ay naghahanda para rito. Maliwanag ang propesiya. Totoo ang fault line. Narito na ang mga bitak. At ang mga nagsusuri ng bundok, mula sa mga rabay, hanggang sa mga arkeologo, ay nagsisimulang magbulungan ng parehong tanong. Maaari kayang tayo ang salinlahi na makakakita, sa pagkakahati ng bundok. Kapag dumating ang araw na iyon, mabubuksan ang lambak. Babalik ang hari, at ang mundo, ay hindi na muling magiging kagaya ng dati. Walang nakakaalam ng araw o oras. Ngunit dumarami ang mga ebidensya. Matibay ang mga propesiya. Naghihintay ang fault line. Handa na ang bundok. At sa kabila ng abot tanaw ng panahon, ang hari ay paparating. Kapag dumating ang araw na iyon, mahahati ang bundok. Mabubuksan ang lambak, at ang buong mundo, ay manunood na may sindak at paghanga, at yaong matagal nang naghihintay sa kanya, ay mag-agalak.